Akala mo mutual, yun pala, multo. Nagparamdam lang pero wala talagang intensyon. Pinaasa ka, pinafall, tapos biglang nawala. Puro lang paramdam na walang commitment. Kung hindi mo naman kayang panindigan, pwede ba wag ka nang manggulo sa taong natuto ng bumangon? Wag mong i-mislead ang isang tao dahil lang bored ka. Kasi boring eh. Huwag kang mag-chat ng kumain ka na ba kung di mo naman kayang panindigan ng totoong concern. Huwag kang magpakita ng consistency sa simula kung ang plano mo lang pala ay hanggang dito na lang. This is for those na mahilig mangpa-fall. Sana alam nyong hindi laruan ng damdamin ng iba. Sana hindi nyo ginagamit ang availability niya para lang punan ng oras ninyong malungkot. Kung hindi nyo siya kayang mahalin ng buo at panindigan, huwag nyo nang alukin ng mga kalahating effort. At sa mga palaasa at biglang nawala, hindi kayo mysterious, kayo ay red flag. At balang araw, pag kayo ang natapat sa taong seryoso, babalik sa inyo lahat ng ginawa ninyo. Doon nyo mararamdaman kung paano masaktan sa sarili ninyong laro. At para sa mga pamangkin ko, sa inyong lahat na umasa at minulto, hindi ka mahina, hindi ka tanga. Nagmahal ka lang ng totoo, yun nga lang sa maling tao. Pero gaya ng sinasabi ko, ang multo hindi hinahabol, binabasbasan at tinataboy. So next time, piliin mo yung hindi ka lang pinaparamdaman, kundi pinaninindigan. Sa lahat ng mga biktima ng ghosting dyan, yung mga tao na dumating sa buhay mo, na pinakilig ka lang, pinafall ka lang, tapos bilang, tsaran, multo pala, bigla na lang nawala. Yung mga tao na yan, hindi natin yan niyayakap. Hindi natin yan paulit-ulit piniikot sa isip natin. Yung mga taong ganyan, tinataboy yan. Yung mga multo ng buhay natin, tinataboy yan. And I hope next time we will all be wiser. Sana mas maging discerning tayo na makita at maramdaman, ito bang tao na to dumating sa buhay ko para pasayahin lang ako saglit? O itong tao na to ay may plano sa akin habang buhay? And you will notice that on the first steps. Minsan kasi, di ba, sa simula pa lang ng relasyon, nafe-feel mo lang, nararamdaman mo na eh. Sa background pa lang ng tao, templado mo na kung mag-i-stay to ng matagal o hindi. Pero blinded ka kasi. Pinili mo na lang na magbulag-bulagan at yun ang masakit. Kaya sa susunod, huwag tayong magbulag-bulagan kapag nagmamahal tayo ng isang tao. We should keep our eyes open para makita natin yung mga red flags na yun. Para hindi tayo mabiktima ng mga taong mga multo ng buhay natin na magpaparamdam, magpapafall sa'yo, pero biglang mawawala at mapupunta sa iba.